next interpolator, the Honorable Marcoleta. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, may I direct my questions to the members or representatives of the Commission on Audit? Attorney, sino na dyan? Camora. Okay. Mr. Chair, I would like to ask the representative of the 1987 Philippine Constitution, which states that the Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property. Do you understand this provision, Madam? Yes, Mr. Chair. This provision is constitutional. Yes, Mr. Chair. And this is related to Section 25 of Presidential Decree 1445 or the State Audit Code of the Philippines, which is statement of objectives. It says that in keeping with its constitutional mandate, this is in relation to the provision in Constitution I previously referred to you, the Commission adheres to the following primary objectives. I'm quoting paragraph 2, Mr. Chair, which states to develop and implement a comprehensive audit program that shall encompass an examination of financial transactions. Account also familiar with this provision. Yes, Mr. Chair. And under Section 26, with title General Jurisdiction, the authority and power of the Commission, meaning COA, shall extend to and comprehend all matters relating to auditing procedures, systems and controls, etc., etc., the examination and inspection of the books, records, and papers relating to those accounts, and the audit and settlement of the accounts of all persons respecting funds or property received or held by them in an accountable capacity, etc., etc. You're still familiar with this provision? Yes, Mr. Chair. These are all provisions which give mandate to COA in the examination, audit, and settlement of public funds. I am correct. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to ask the representative from COA if the Constitution allocated this particular mandate to other agencies or offices of government other than COA. Mr. Chair, it is exclusive to the COA. It is exclusive to the COA. COA alone has the mandate and authority to perform all these functions. Audit, Mr. Chair. I just read before you. Is that correct? Yes, Mr. Chair. In issuing the audit observation memo to the Office of the Vice President, the examination in relation to this action, Madam. What audit actions, Mr. Chair? Para makumpleto po ninyo yung audit observation memo na inisyo po ninyo sa opisina ng Vice President, ano po yung nararapat gawin nila para sa ganun matugunan po yung action na ginawa ng COA? As to the AOM, Mr. Chair, kailangan po nila mag-submit ng compliance dun sa observations namin, Mr. Chair. Ilan-ilan pong mga requirements ang dapat gawin para po matugunan nila yung requirements na hinihingi po ng audit observation memo?
Kung ano po yung nasa Audit Observation Memorandum, Mr. Chair. Pwede po bang i-enlighten nyo kami kung ano-ano po yung mga yon para sa kapakanan po naming lahat at lahat po ng nakapakikinig nitong ating pinag-uusapan? Mr. Chair, depende nga po kung ano yung content ng AOM. So if there are 2 observations, edi malamang po, 2 po yung i-comply. If there are 5, 5 po ang i-comply. Kaya nga po, Mr. Chair, I am referring to the audit observation memo that you issued to the Office of the Vice President. What period po? Kasi Ito pong pinag-uusapan natin ngayon. yung pinag-uusapan po natin, meron po from 2022, meron din pong 3 from 2023. No, yun nga po. Hindi po ba pinagsama na po yun at yan po yung subject ng inquiry ng committee ito? At dahil nga po doon, Mr. Chair, ay inadvisean po yata po. Sulat pong yun sa aking pagkakaintindi mula po sa interpellation kanina pa, ay mukha pong ina-advisean kayo ni Attorney Sanchez na i-ignore po ninyo yung subpoena ng committee ito sapagkat yung ignore po yung House probe sapagkat hindi pa po kumpleto o conclusive yung audit observation memo. Parang ganun po yung aking pagkakaintindi. Tama po ba? Yung request po nila, Mr. Chair, yes, Yes, po. ma'am. Yes po. Noon pong sabihin ni Attorney Sanchez na ang inyo pong audit observation memo ay hindi pa conclusive o hindi pa kumpleto sapagkat marami pa kayong ihingin sa kanila na isusumitin nila sa opisina ninyo, tama po yung kanyang isinulat. Hindi po ba? As to yung mga 2023 na AOMs po, kasi at that time, kailangan pa po nilang mag-comply. Yun nga po. Yung sa 2022 po, natapos na po yun, nag-comply na sila, nag-issue na ng NS, nag-comply na din sila. Tapos na po yun. Hindi pa rin po deficient, so nag-issue na po ng ND. Sa mga katwid, nag-issue na po ng ND. Yun pong ND ay yung Notice of Disallowance. Yes, Mr. Chair. Yung Notice of Disallowance po, Madam, is also not conclusive because ito po ay appealable and yes, contestable. Yes, Mr. Chair. Meaning to say, it is not a final judgment. Yes, Mr. Sa Chair. mga tweet, yung pong sulat nila sa inyo, ina-advisean po kayo na sana, hindi naman po siguro kawalan ng paggalang sa committee ito. Kung hindi, ang ibig nilang sabihin, sapagkat marami pa po namang kayong kakailanganin sa kanila na isasubmit, iniisip po siguro nila para hindi makomplicate ang pag-uusap, sana ay huwag na muna ninyong bigyan. Kasi po humihingi ang House, ang ating pong komite, nung mga dokumento na kakailanganin po dito sa kanilang pagdinig. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Bakit hindi po ninyo binigyan ng due course yung sulat po ni Attorney Sanchez? Ano pong dahilan? Mr. Chair, nag-issue po ang House, ang committee po, ng subpoena duces tecum sa COA. And dun po sa rules ng COA, pwede naman po kaming maservan ng subpoena. And ayun po, nag-comply lang po kami based dun sa subpoena po. Mr. Chair, kung halimbawa yung subpoena ng committee ito ay tumutukoy sa mga bagay na hindi pa po ninyo iniimbestigahan, sa aking palagay tama lamang po yun. Ngunit dahil po yung bagay na hiningi po nila ay iniimbestigahan na ninyo, hindi ba dapat ay pumayag kayo na sana'y i-advise nyo yung ang House na, Sir, Madam,
with all due respect, ay hindi muna po namin kayo mabibigyan ng inihingi po ninyo sapagkat sa ngayon po ay kami po kasalukuyan pong nag-iimbestiga. Hindi po ba pwede ring idahilan yon, Madam, without disrespecting the Committee on Good Government? Mr. Chair, meron naman pong nire-recognize din naman po namin yung Congress oversight, and yun nga po, we were issued subpoena, so Mr. Chair, sinasabi ko nga po yun eh. Kung sa bagay siguro na hindi pa ninyo iniimbestiga, makatwiran lang na talagang pagbigyan nyo at nasa lugar naman po. Ngunit sa ganito pong itong pag-uusap na ito, na ang involved pong subject matter yung 2023 na inyo pong iniimbestiga, hindi po ba nyo naisip na maaari pong makompromiso ang ginagawa ninyo? Halimbawa po, hindi po ba sa mga proseso o procedures na ginagawa po ninyo, ang audit observation memo at saka notice of disallowance ay confidential po in nature? yes po. Ang mga partido sapagkat wala pang ang conclusiveness eh. Iniimbestiga pa nga lang eh. Tama po? Yes, Mr. Chair. Actually, audit lang po yung sa amin, not technically, hindi po investigate. Kaya nga importante po na ma-protection kasi ino-audit nyo lang. At alam po ninyo, yung pag-audit ay maaari pong i-contest mula sa level ng regional director, kung nasaan man nagumpisa. Kung sakasakali pong hindi natapos doon, maski sa level ng commission proper, inaapila pa rin po. At kung sakasakali po hindi napagbigyan doon, umaabot din po yun hanggang sa kataas-tasang hukuman, hindi po ba? Kaya po pinapanatili natin confidential ang proseso. Hindi po ba nyo naisip kung sakasakali, yung pong ginagamit po ninyo sa inyong pag-audit ay ibibigay po ninyo sa Committee on Good Government, mabubuyang-yang po yung mga dokumento because of the nature of the hearing in the House of Representatives. Tama po? Tama po. Kagaya po ng nangyayari ngayon. Bago po ako magpatuloy, ay gusto ko munang itala on record na hindi ko po binibigyan ng hatol. I am not judging what the Committee on Good Government has done so far in relation to the documents that you furnished this office. Ang sinasabi ko lamang po, kanina po sa unang pagtatanong ko sa inyo, ang sabi po ninyo, there is no other office or agency of government na binigyan po o inallocate ng ating saligang batas para kopyahin ang ginagawa ninyo. Wala na po, kayo lang. Hindi po ba niyo naisip na ang inyo pong gawain, ang inyo pong gagamitin sa inyong pag-audit ay nagamit po ng local government at hindi nyo man lang ipinaliwanag, sana kanina pa po na tinatanong ko, bago pa po ninyo ibigay, pinagbigyan nyo sana yung sulat po ng attorney sapagkat nasa inyo na po ang pag-uusisa ng pag-audit. Masasakripisyo po, masasapubliko po ang gagawin ninyo kung sakasakali. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Ang audit po ay exclusive sa Commission on Audit. Pero since ang Congress po ang may hawak sa yung pera po ng yung power of the purse po, I think we do recognize yung Congress oversight over that power, and similar to sub judice po,
hindi po nababind ang Congress pagdating po sa power ng Congress na yun po. Mr. I think Chair, hindi gusto ko naman po pong... audit ang gusto nilang gawin, which is yung audit po ang sa amin. So, Mr. Chair, gusto ko pong malaman sa sagot ng ating representative ng COA. Opinion mo ba yan o yan ay kinuha mo sa pinakamataas na opisyal ng COA sapagkat hindi ikaw ang magbibigay ng katuwiran dun sa kung ano yung power of the force at kung ano ang significance nung sabpi na tinanggap ninyo. Ito ba ay pinag-usapan ninyo, tirepair mo sa commission proper? somehow na-discuss. Ano po? Somehow po na-discuss. What do you Although mean ang- somehow? Kasi po importante yun eh. Alam po ninyo na magkakaroon po ng tension between your mandate and the objective of the Good Government Committee. Iba po yung trajectory nila, iba po yung sa inyo, audit. But you will be using, the committee will be using the same documents. The committee will be using those yardstick that you must be using in your own audit. Sa makatwid po, masasakripisyo po. Halimbawa po, Mr. Chair, noong umpisahan po ng Good Government Committee, yung pag-uusisa po nitong bagay na pinag-uusapan natin. Necessarily, ang gawain po ninyo na interrupt, tama? Yes po. Huminto kayo. Hinihintay ba ninyo kung anong magiging outcome po ng pag-uusisa at pag-iimbestiga ng good government?